Magandang tanghali sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath. Nagpapasalamat din ako sa magandang awit, isang awit na nagpapahiwatig ng isang dakilang pag-ibig. Ngayon po ay sa tanghaling ito ay nais kong basahin ang Luke chapter 18 verse 8 na sinasabi, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on earth? Ito po yung ating pambungad na teksto. Pagka darating ang ating Panginoong Hesus, the Son of Man, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Shall he find faith on earth? Kaya't ito po ang ating pag-uusapan. Our attitude towards our Lord Jesus Christ. Ito po ang ating topic. There is one story na nagkaroon ng tinatawag na paligsahan. Isang anong tinatawag nito, mga Buddhist, Kristiyano, at saka mga Muslim. Sabi nila, ang usapan ay pupunta sila sa mataas na building at tatalon sila, at kung sino ang hindi masasaktan paglapag sa lupa, yun daw ang totoo. So, inuna nila yung Muslim. Tumalon sa building at sabi niya, Allah. Sinigaw niya yung kanyang tinatawag na Diyos. Paglapag sa lupa, wala man lang galos at hindi nasaktan. At sumunod naman yung tinatawag na Buddhist. Sabi, tumalon din at sabi, Buddha. Lumapag sa lupa. Wala ring anumang galos at walang sakit. Hindi nasaktan. Ay kabado na ngayon itong Kristiyano. Pero sabi niya, nananampalataya ako na ako rin ay hindi masasaktan. Nagpakasakali. Tumalon. Sabi niya, Jesus Christ. Nung malapit na sa lupa, Buddha Allah! Sabi. Yung Kristiyano, bumalingbing sa kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos. Kinakilalang Diyos na si Kristo. Noong andun na sa kagipitan, bumalingbing. What are we doing, brethren, with our faith to Jesus Christ? Oftentimes, tayo na bumabalingbing. Sabi natin, malakas tayo. Pero in times of need, bumabaliktad tayo. Pagka darating ang Panginoon, shall He find faith on earth? Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya? Our attitude toward Jesus Christ should be corrected. Alam niyo, mayroon akong maalalang karanasan ng ating isang kapatid. Umalis siya sa reform, and everybody condemn him. Katagal-tagal na niyang reform. Naging worker pa. Pero bakit umalis sa reform? Ang tanong ko ay, kung kayo kaya ang nasa kanyang sitwasyon, he is being intimidated, siya ay tinutuligsa, napagdesisyonan ng mga namumuno na siya ay tanggalin dahil siya ay lumabag. Kaya
siya naman ay umalis na tuluyan. Parang madali nasabihin na kahina-hina naman ang pananampalataya niya. Pagka tayo kaya ang nandun sa sitwasyon, mga kapatid, tayo pa kaya ay mananatili sa pananampalataya, mga kapatid? So ito po, what attitude we have toward our Lord Jesus Christ? What should be our attitude towards our Lord Jesus Christ? 1 John chapter 5 verse 10, He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of His Son. Ano yung right attitude? Ano yung dapat na maging attitude natin? Dapat tayo ay mananampalataya. Yun po yung dapat na attitude natin. John 3 verse 17, For God sent not His Son unto the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth not on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ano yung negative dito? Hindi nananampalataya. Ano yung right attitude dito? To believe in the Son of God. Yun po yung right attitude, mga kapatid. What is the reward of the right attitude of believing? John 3:16, sinabi dito, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sure na tayo ay magkakaroon ng tinatawag na everlasting life, sapagkat yun yung right attitude we should be towards our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Faith and believed are synonymous. But there are faith and belief that are not true faith. Totoo po yun. Synonymous yung faith at saka believed, pero mayroon naman yung pananampalataya at saka paniniwala na hindi naman tunay na pananampalataya. So, what is true faith anyway? Ano ang tunay na pananampalataya? Ito. We can have the salvation of God in our families, but we must believe for it, live for it, and have a continual abiding faith and trust in God. So, yung kailangan natin para sa kaligtasan, we ourselves or ang ating pamilya ay kailangan na mayroon tayo yung tinatawag na abiding faith. Faith that renounces all self-trust. Yun po yung tunay na pananampalataya. Yung it renounces all self-trust. At sabi dito, lay hold upon infinite power. Yun po yung true faith. Yung walang pagtitiwala, walang tiwala sa sarili, hindi, anong tawag nito, yung mataas, kundi lay hold upon infinite power. Example, ay tingnan natin. How is it to renounce all self-trust and lay hold upon infinite power? Paano yan? Paano natin ito gagawin? Ito ang example natin. Example is Matthew chapter 8, sa verse 8. Yung isang centurion, sabi dito, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Kanina pinag-uusapan natin yung healing of the
the woman, yung pagkagaling ng isang babae, na walang kakayanan. So, ang ginawa ay nagtiwala sa Panginoon. Hindi na siya nagtiwala sa kahit anuman na kanyang ginawa. Itong senturyon naman ay ganun din. Sa panahon ng pangangailangan na wala na siyang kakayanan, ay lumapit sa ating Panginoon. Pero, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay papasok sa aking bubungan para pagalingin yung kanyang anak. Yun po yung background nun. Sa verse 10, dito sa verse 8, sabi dito, but speak the word only and my servant shall be healed. Salita lamang ang inyong sasabihin at ang aking anak ay gagaling. Sa verse 10, when Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Sabi dito, nung marinig ni Jesus yung pahayag ng centurion na sabihin mo lang ang salita at ang aking anak ay gagaling, tinawag ito ng Panginoong Hesus na dakilang pananampalataya. Bakit? Ano ba yung ginawa ng centurion? Hindi siya nagtiwala sa manggagamot, hindi siya nagtiwala sa mga mangkukulam, hindi siya nagtiwala sa mga, anong tawag nito? Kung ano pang klaseng mga manggagamot. Pinagtiwalanan niya, salita lamang ng Diyos. He have that abiding faith, mga kapatid. At tinawag ito ng Panginoon na dakilang pananampalataya. Alam niyo yung isang kapatid natin na umuwi sa Mindanao? Lagi kong binibisita sa bahay niya. Alam niya na kung magpapagamot ako, wala naman akong sapat na pira. Kung ang mga kapatid man ay tutulong, hindi rin makasapat dahil nakakahiya naman. Na lagi na lang ako humihingi ng tulong. So, nag-decide siya, pagagalingin ako ng Panginoon. Sabi ko, pwede bang dalhin ka na lang namin sa hospital? Sabi niya, hindi brother, pagagalingin ako ng Panginoon. Minsan tayo, pagka mayroon tayong nararamdaman, wala na tayong pananampalataya, hindi natin pinaniniwalaan ng Panginoon, ay pagagalingin tayo, mga kapatid. Pero tingnan ninyo itong centurion at yung kapatid na yun. Ano? How we may have such abiding faith. Paano tayo magkakaroon yan? Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing and hearing the word of God. Paano daw? Paano daw tayo magkaroon ng pananampalataya? How can we have that faith? Hearing and hearing the word of God. Bakit? Di ba doon sa ating binasa yung John chapter 5 verse 39? Sapagkat ang word of God nagpapakilala yan sa Panginoong Hesus. Pinapakilala si Panginoong Hesus. Yan. So, pagka nakikilala mo yung isang tao, ano yung mangyayari? What does the Word of God tells us? It tells us of Jesus. John 5:39, and they are they which testify of me. Sapagkat ang mga salita ng Diyos, ito ang magpatutuo tungkol sa Kanya. So, makikilala natin siya. In studying the Scripture, we become acquainted with God and led to understand our relationship with Christ. So, ang ibig sabihin, pagkaragi nating pinipakinggan tungkol sa Kanya, ay magkakaroon tayo ng pananampalataya, mga kapatid. Sapagkat kung hindi tayo makikinig sa mga salita, sa banal na kasulatan, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya. The only way to be acquainted with God in Jesus Christ is to read the Bible. So, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkakilala sa Panginoon.
Yun po. Paano ka magtiwala sa isang tao na, halimbawa si Brother Joseph, 2 araw pa lang kami nagkita, sabi niya sa akin, Brother, pwede bang manghiram ng 2,000? 2 araw lang kami nagkita, nagkakilala, alam ko yung pangalan niya, alam ko naman yung tirahan niya, tapos ngayon ay manghihiram ng 2,000. Ano kaya, magtiwala kayo? Hindi. Di ba? Pero kung kaibigan mo at alam mong maraming pagkakataon na siya ay nagbayad ng utang sa iyo at umutang uli sa iyo ngayon, baka sabihin mo, brother, baka magkulang. Dagdagan natin, gawin nating 4,000. Di ba? Ganon yung pananampalataya. To trust someone because you knew him. Mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Panginoon, kaya gumaganon. Kasi hindi natin kilala. Ano? Kaya ang pananampalataya, pagka tayo pinapag-aralan natin ang buhay ni Jesus, tayo ay magkaroon ng pananampalataya. Because faith comes by acquaintance with Him, mga kapatid. Alam niyo kung bakit si Abraham, why Abraham was called, limutan ko dinugtungan, was called Father of Faith. Bakit? Tingnan natin. Why Abraham was called a father of faith. James 2 verse 23. And the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God. Bakit kaya nananampalataya sa Diyos si Abraham? And it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. Ano kaya? Magtitiwala ka sa isang tao para maging kaibigan mo? O magtitiwala ka dahil kaibigan mo? Of course, kaya ka magtiwala dahil kaibigan mo. Hindi yung magtiwala ka para magiging kaibigan mo. So, Abraham believed God because he is a friend of God. Yun yung mahirap To know ourselves whether God is our friend. Kaya maliit yung ating pananampalataya because God is not our friend. Siguro kilala natin sa pangalan, kilala natin kung anong trabaho niya, position niya, pero hindi natin kilala. Ay malay ko. Halimbawa si Mayor, kilala ko sa pangalan at kanyang position. Pero pag kaya pupunta ako doon, maghingi ako ng isang sakong bigas, bibigyan kaya ako? Sabihin ko siguro, ikaw na lang ba, Joseph, ang pupunta doon? Bakit? Kilala ko lang naman sa pangalan hindi ko naman kaibigan, pero pag kaibigan mo, ikaw ba'y pupunta? May tiwala ka? May pananampalataya ka? Of course. Pupunta ka dahil kaibigan mo yan Siguradong hindi kanya bibiguin. Ganon ang pananampalataya. Ang gusto kong makita natin dito, mayroon kaya ganon tayong pananampalataya? Sapagkat ito yung mabibigyan ng reward na pananampalataya, mga kapatid. Because Abraham was a friend of God. Kaya siya ay nagiging ama ng pananampalataya, mga kapatid. Mayroon sana siyang right na questionin ang Panginoon. Dahil parang, Panginoon, hindi na nagtutugma yung sinasabi mo. Di ba sabi mo, magkakaroon ako ng maraming anak? Bakit ngayon itong kaisang anak ko ihahain ko? Pero hindi niya kinwestiyon yun. Alam niya na ang Panginoon ang nangako, ang Panginoon din ang nagsabi, ihain mo. So God will fulfill His promises. He will, what they call this? Pagtutugmain niya ang kanyang salita. Kahit hindi natin mapagtugma-tugma. Nasubukan ba ninyo yan? Hindi natin napagtugma-tugma yung salita ng Diyos. But let God fulfill His promise. Let God, tawag nito, pagtutugmain ng Diyos ang kanyang salita. At yun nga, natupad, pinagtugma ng Panginoon yung hindi mapagtugma-tugma. Kahit nga ako, hindi ko mapagtugma kung hindi ko nakita yung kasaysayan, na natupad pa rin, mga kapatid. What to know about Christ? Ano ang dapat natin makilala kay Kristo? He is the Creator. Ito na natin to na pasadahan natin pero hindi natin
tinutukan na si Kristo yung creator. Pero ngayon, papasadahan natin. Colossians chapter 1 verse 16. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. Sino yung him doon na sinasabi? Si Kristo. Kung basahin natin yung unang mga verses, si Kristo yon. Sa pamamagitan niya, si Kristo, nalikha ang lahat ng bagay sa langit, ganun din dito sa lupa. Yan. Lahat ng bagay. So, siya po yon, si Kristo. So, that is one thing that we should know, na si Kristo ay creator. Pangalawa, that He is the Savior of the world. Siya rin ang tagapagligtas ng sanlibutan. And we can claim that also our Savior, personal Savior, mga kapatid. John 4, 1 John chapter 4, verse 14, and we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Si Kristo yung Savior din. Hindi lang pala, Creator. Verse 42, and said unto the woman, now we believe not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Ano yung balik ko pinag-aralan natin ito? Sila daw ay nananampalataya, mga babaeng ito, hindi dahil sa kwento ng woman of, saan yun? Yung Samaritan woman. Kundi, sila mismo ay nakilala nila. Do we have the faith of Jesus Christ by personal knowledge o na kwento-kwento lang? Yun po yung dangerous doon. Yung tayo naniniwala dahil narinig natin sa kwento ng iba. There is no personal acquaintance, mga kapatid. Yun po, ang tunay na pananampalataya is a faith which comes from personal knowledge, mga kapatid. Number 3 is that Christ loves you. Ay oo, siya yung Savior of the world. Pero baka kayo lang, hindi ako kasama. Kayo lang, hindi ako kasama. Pero, dapat na maunawa natin na hindi. Lahat. Sabi dito, Romans chapter 5 verse 6, for when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Sino yung ungodly dito? Sinong ungodly dito? Ha? Aywan ko kung papayag kayo, Pero ako yon. At saka kayo kung papayag kayo. And I know that God loves me because I am ungodly. Ang hindi lang papayag dito yung mga batutuwid. Pero the reason why I am included with the people na minahal ng Diyos at namatay si Kristo ay dahil ako ay makasalanan. At sabi dito, verse 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Bihira daw ang taong gustong mamatay para sa matuwid na tao. Pero mayroon din naman sigurong mga ngahas, sabi niya. Pero matuwid na siya, pero bihira lang ang mga ngahas. Pero tingnan natin ang pag-ibig ng Diyos. Iba. But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kakaiba, Yung isang matuwid na tao, bihira lang ang gustong mamatay para sa kanya. Pero ang Panginoong Hesus namatay kahit sa mga makasalanan, mga kapatid. And that is you, and that is me, mga kapatid. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that also ever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ayan.
ay dahil mahal tayo ng Panginoon, tayo ay kasama sa kung saan si Kristo ay namatay. Hindi lang yon, tayo rin ay imbitado para sa kaligtasan. Ay halimbawa, may nananawagan, nalaman natin na mayroon palang biyaya doon sa munisipyo. Punta tayo para maghingi ng biyaya. Pero hindi ka naman imbitado. Sige, magdududa ka. Mayroon kang pahayag. Mayroon daw blessing doon. Pero kung imbitado ka, proud ka ba na pupunta? Magtitiwala ka ba? Mayroon kang personal letter galing sa Secretary of the Mayor o Secretary of the ng munisipyo? May imbitasyon? Kaway pupunta o hindi? Ako, pupunta ako. Tayo imbitasyon. Mayroong imbitasyon ng kaligtasan para sa atin. Matthew chapter 11, verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sino sila? Yung iniimbita? Yung mga nabibigatan. Mayroon ba tayong dala-dala? Problema? Mayroon ba tayong kasalanan na pinapasan? Imbitado tayo. Imbitado tayo, mga kapatid. At ang Panginoon ay magbibigay ng lunas sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, tayo imbitado na. Lahat tayo ay imbitado. Mayroong offer na pangalawa, tayo ay mahal niya. At yung nagmamahal sa atin ay yun yung Savior of the world. At siya rin yung Creator of the world, mga kapatid. So, tayo ay dapat ang magiging, anong tawag nito? Attitude natin sa ating Panginoong Hesus. Dapat nating tanggapin siya bilang isang tagapagligtas. Ito po ang conclusion natin. Pwede kaya nating sabayan ang ating kapwa nananampalataya ni Apostol Pablo na ito ang kanyang sinasabi. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Pwede ba nating sabihin yan? I know whom I have believed. Kilala ko ang aking pinanampalatayanan. O hanggang ngayon, duda tayo kung kilala natin siya. Yun po. Pagdating ng Panginoon, ang bibigyan niya ng reward ay ito. Revelation chapter 14, verse 12. Here are the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Will the Lord find the faith of Jesus when we come to this earth? Mayroon kaya siyang pararangalan na narito ang mga banal, nagsisitupad sa kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Hopefully and I hope na kayo nga ay mayroong pananampalataya. At sabihin natin, Panginoon, kilala kita. Hindi mo ako tatanggihan. Pwede bang mula ngayon magkaibigan tayo? Ito po ang aking panalangin. Magandang tanghali po sa ating lahat. Happy Sabbath.